Natapos tayo sa nakaraang video na kung saan ay masayang-masaya ang Unrivaled Sword na si Wang John dahil sa ngayon ay maari nitong masaksihan ang pagkapanganak ng nakakatakot na halimaw ng Central Plains. Nang bigla naman na nabitawan ng ating bida ang dalawa nitong sandata, at bigla na lang na may nangyaring kakaiba, kaya naman ay napaisip ang mga ito dahil sa ang kanilang Lord Xian Yuwun ay mukhang makakamit ang panibagong martial realm nito. Kaya naman ay agad na inutos ni Hu Sanghua sa mga gwardya na magsialis sila sa lugar na ito. Nagtataka naman ang pinuno ng mga gwardya na kung ano ang nangyayari sa kanilang Demon Lord. Dahil narinig nila ang mga malalakas na tunog na nagmumula sa lugar na ito ngunit iba ang kanilang nadatnan, sabi naman dito ni Hu Sanghua na ang kanilang Demon Lord ay kasalukuyang inaabot ang panibagong martial realm. Dagdag pa nito na hindi dapat nila na maabala ang kanilang Lord Xian Yuwun kaya naman ay sinabihan nito ang pinunong ng gwardya na paalisan ang mga tao malapit sa lugar na ito na agad naman nilang sinunod. Sa kabilang banda naman ay agad na sinuri ng Divine Doctor ang kalagayan ng dalaga, dahil sa pag-aalala ng kanyang ama ay napatanong na ito na kung ano ang naging resulta. Gulat naman itong sinabi kay Wang John na matagumpay na nagawang mailigtas ito ni Xian Yuwun. Ang yin energy nito na kanina ay nagwawala ay hindi na niya maramdaman sa katawan nito, kaya naman ay sinabi nito na dadalhin na niya ang dalaga sa loob upang mas masuri pa ito. Naging emosyonal naman dito si Wang John dahil sa masaya ito sa magandang resulta. Matapos ay tinanong naman siya ng Divine Doctor na kung sasama ba ito sa kanila sa loob ng silid. Ngunit tinanggihan naman ito ni Wang John at sinabi na ayos na siya sa pagkakaalam na ligtas na ang kanyang anak. Aalis na ito at siya na lamang ang bahala sa dalaga, matapos ay inutusan nito ang kanyang isa pang anak at sinabi na samahan nito ang kanyang kapatid. Nagtataka naman siya kaya naman ay tinanong nito ang kanyang ama na ano naman ang gagawin nito. Sumagot naman si Wang John at sinabi na kailangan niyang magbayad ng pagkakautang sa Lord Xian Yuwun kahit na sa maliit na paraan. Habang nagaganap ang pagbabago kay Yuwun ay napapasabi naman si Heo Bong na ang ganitong klase na aura ay talagang nakakabigla at nakakatakot, at halos nahihirapan na siyang makahinga dito. Sa kabilang banda naman ay napansin ni Moonju sa Unrivaled Sword na si Wang John, dahil sa mukhang ayos lamang ito, at sa kagaya niya na kabilang sa 5 great martial artist na maggwardya para kay Yuwun ay talagang labis niyang ipinagpapasalamat ito. Nang bigla naman na may nagaganap sa kinaroroonan ng ating bida, sabi ni Wang John na ang enerhiya na ipinalabas ni Yuwun ay unti-unting bumabalik sa katawan nito. Maya-maya pa ay bigla na lang lumutang ang ating bida kasabay ng pagpalibot ng mga enerhiya na kanyang pinakawalan. Nang may napansin naman sila sa nangyayari sa katawan ng ating bida, sabi naman dito ni Wang John na mukhang magtutungo ito sa body reconstruction. Ngunit nagtataka naman ito dahil sa ito na ang ikalawang beses nito na dadaan sa ganitong proseso. Sa isip naman ni Moonju na ito ang unang beses niyang makikita si Yuwun na dadaan sa isang body reconstruction, kaya naman ay pumwesto na ang mga ito sa palibot ng ating bida upang protektahan sa mga maaring panganib, nang bigla naman na may lumabas na malakas na liwanag sa kinatatayuan ni Yuwun. Matapos na matanggal ang balat nito at mapalitan, ay ang itsura ni Yuwun ay mas gumanda at lumaki, at tingin ng mga nakakita na naabot na ng ating bida ang peak ng kanyang pangangatawan. Sa nakitang ito ni Moonju ay napatanong siya na kung ang katawan ba ng Lord Xian Yuwun ay kung palaging ganito kaganda. Sabi naman dito ng Unrivaled Sword na si Wang John na kanina lamang ay nagpapakawala ito ng napakalakas na kapangyarihan upang magawang manginig ang lahat, ngunit ngayon ay para na lamang itong isang ordinaryong tao, at perpekto nitong nakokontrol ang kanyang enerhiya. Mukhang nagawa na nitong maabot ang original reversal realm na kung saan ay nagagawa na nitong makontrol ang lahat ng enerhiya mapalabas man o loob ng kanyang katawan. Kaya ay agad naman na niyang binati ang ating bida sa matagumpay nitong pag-angat sa kanyang martial prowess. Sabi nito na hindi niya inakala na makikita niya ito mismo. Ang may makagawang maabot ang martial realm na tanging pinapangarap lamang niya. Matapos ay sinundan na din ito ng iba pa na nakapaligid kay Xian Yuwun. Masaya naman ang ating bida na pinagmamasdan ang pagbati ng mga ito sa kanya. Agad naman siyang tinawag ni Wang John, sabi nito na dahil sa nagawa na nitong maabot ang bagong realm,
ay tinanong niya ang ating bida na kung nais ba niyang subukan ito, dahil masaya siya na tulungan ang ating bida sa bagay na iyon. Nagtaka naman sila Moonju dito na kung bakit parang gustong makipagduelo ni Wang Jun sa kanilang Qian Yuwon. Sabi naman ni Heobong na ito ay magiging labanan ng isa sa 5 pinakadakilang martial artist kontra sa kanilang Demon Lord Qian Yuwon, at nais niyang mapanood ang magaganap na ito. Sa pagkakarinig na ito ni Yuwon ay agad naman nitong kinuha ang kanyang blade. Sabi nito na ito din ang bagay na nais niyang hingiin kay Unrevealed Sword, Wang Jun. Sa isang lugar naman malapit sa Heavenly Demonic Cult Hunan's Northern Region, ay agad na nagtungo ang mga ito dito. Sabi ng pinuno ng mga gwardya na ito ay labanan sa pagitan ng isa sa 5 great martial artist at ng kanilang Demon Lord, kaya naman ay kailangan gawin ito ng sekreto. Inutos nito na walang kahit na sino ang papapasukin sa loob ng 2 kilometro kahit pa ang mga langgam. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na pamwesto ang mga ito sa iniutos sa kanila ay agad naman silang nakarinig ng malakas na pagsabog sa kanilang likudan. Sa isip ng pinuno ng mga ito na kahit sa ganito kalayong distansya ay umabot pa din ang shockwave mula sa dalawang naglalaban, at nais niya sana na mapanood ng malapitan ang nagaganap na labanan. Sa kinaroroonan naman ng ating bida at ng Unrivaled Sword na si Wang Jun, ay tuloy-tuloy ang nagaganap na pagsasalpukan ng kanilang mga pag-atake. Sa isip ni Yuwon na nagawa na naman itong mas alag ang kanyang atake at nahihirapan siya na makakuha ng magandang pagkakataon dahil sa taglay nitong Sword Aura at sa Great Sword Combination, napakatalentado nito pagdating sa pagkabisa ng kanyang atake at sa destructive techniques nito. Maging ang mabilis na pagpapalit ng mga teknik nito ay nakakamangha din. Ngayon ay nakikita na niya kung bakit ito tinaguri ang isa sa 5 great martial artists. Matapos na maglayo ang dalawa sa isa't isa ay napasabi naman dito si Wang Jun na nagawa niyang hindi ito makalapit sa kanya, ngunit ang teknik na iyon ay lubhang napakapanganib, nang bigla naman nitong nakita na papasugod ang ating bida. Kaya naman ay nagmadali naman itong dinepensahan ang kanyang sarili. Sabi nito na ang kanyang greatsword ay pabigat ng pabigat ang kanyang nararamdaman dahil sa injury na natamo niya noong nawala sa katinuan si Yuwon. Bukod pa doon ay malapit na din siyang maubusan ng chi, at kapag nagpatuloy pa ito ay hindi napapabor sa kanya ang kanilang ginagawang paglalaban, kaya naman ay agad na gumamit ito ng kanyang teknik. Sabi nito na tatapusin na niya ito gamit ang isang atake lamang. Ngunit nagulat naman ito dahil sa ang natamaan lamang niya ay isang after image, maging sila Heobong at Moonju ay nagulat din dahil sa biglaang paglaho ni Yuwon. Napasigaw naman ang kanyang anak, dahil si Yuwon ay mabilis na papaatake sa kanyang likudan. Mabuti na lang at malakas ang pandaman nito kaya naman ay mabilis din niyang nagawang madepensahan ang pag-atake ni Yuwon, matapos ay hinarap niya ulit ito upang labanan. Ngunit nang magawa nitong magkaroon ng pagkakataon ay bigla naman na nawala ulit si Yuwon, kaya naman ay napatanong siya na kung saan naman ito nagtungo, nang maramdaman nito si Yuwon sa kanyang likudan, kaya naman ay agad niyang inatake ito ngunit muli na namang nawala ang ating bida. Kaya napasabi si Wang Jun na mukhang alam na niya kung ano ito ay ang Qinggong Speak Realm, Void Steps. Nang bigla naman na sumugod ulit dito si Yuwon, masaya naman si Wang Jun sa kanyang nakikita dahil sa napakahusay ng lakas ang meron ang isang ito. Kaya naman nang magawa nitong mas alag ang papasugod na atake ni Yuwon, ay bigla naman na nawasak ang lupang kinatatayuan nilang dalawa. Napasabi naman si Heobong na ang duelo ng dalawa ay talagang nakakatakot upang magawang manginig siya kahit na nanunood lamang ito. Nag-aalala naman si Moonju sa kalagayan ng mga ito na kung mayroon na ba sa dalawang naglalaban ang lubha ng nagtamo ng pinsala. Sabi naman ng Council Elder Yang na hindi nila kailangan na mag-alala sa nangyayari, dahil wala pa sa dalawa ang gumagamit ng nakakamatay na teknik o kahit ang ultimate teknik ng mga ito, ngunit kahit na ganun ay ang puwersa ng mga ito ay hindi kapanipaniwala, at sa ganitong nangyayari ay sigurado siya na ang lugar na ito ay mawawasak. Sa lugar naman nila Yuwon ay sinabi ni Wang Jun na sa tingin niya ay sapat na ito. Kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung maari ba itong humingi sa kanya ng isang pabor na sinang-ayunan naman nito.
Kaya naman ay sinabi nito na kung maaari ba niyang maipakita ang kanyang natutunan sa pagkakamit ng huling antas ng Mystic Realm. Sa nais ni Wang John ay nababahala naman dito si Yuwon, kaya naman ay sinabi niya dito na mapanganib ang gusto niyang mangyari at tinanong kung sigurado ba siya sa kanyang nais. Masaya naman nitong sinabi na wala itong dapat na ipag-alala tungkol sa bagay na iyon. Dahil kahit mas mataas itong antas kumpara sa kanya ay hindi naman siya tatawaging isa sa 5 great martial artist ng walang dahilan. Sa isip nito na hindi pa niya nagagamit ang kanyang special technique, kaya naman ay tingin nito na gagamitan na niya iyon upang magawang mapawalang bisa ang gagawin nitong atake. Masaya naman na sinabi ni Yuwon na sa totoo lamang ay nais din talaga niyang masubukan ito. Nagtaka naman si Wang John dahil sa itinabi nito ang kanyang Heavenly Demon Sword, at mukhang ipapakita ni Yuwon sa kanya ang kung ano ang natutunan nito patungkol sa energy arts. Sabi ni Yuwon na mayroon siyang dalawang natutunan. Nagtanong naman si Wang John kung ano ang mga ito, nang bigla naman itong nagtaka sa nangyayari sa paligid, dahil ang paligid nila ay napuno ng kulay itim na yelo. Nang unti-unti naman nalumutang ang mga ito at nabuo na parang mga sandata, namamangha naman ito sa kanyang nakikita dahil sa nagagawa nitong may pagsama ang mga yelo upang makagawa ng mga espada na kagaya ng ginagawa ng kanyang anak noong ito ay nagwawala dahil sa 9-yin meridian collapse. Totoong nagawa nitong ma-absorb ang yin energy sa kanyang anak, ngunit ang magkaroon ng kakayanan na gawin ito ay hindi kapani-paniwala. Nang matapos na may pa ni Yuwon ang mga espadang yelo at magawang mapalutang, ay gamit lamang ang pagkumpas ng kamay nito, ay agad nang nagsisugod ito sa unrivaled sword na si Wang John. Sabi nito na talagang nakakamangha ang Demon Lord ng demonic cult at higit na mas malakas ito hindi gaya ng kanyang inaakala. Kaya naman ay sinabi nito kay Yuwon na para na itong isang hukbo ng mga kawal. Nang malapit na ang atake ay napasabi na lang ito na mas madami ito kumpara sa mga espada kanina sa tarangkahan, ngunit ang mga ito ay mahirap na para magawa niyang masangga, ngunit kung bibigyan niya ng atensyon ang mga pupuntahan ng mga ito ay maari, ngunit bigla naman itong nagtaka, kaya naman ay bigla itong nagalit. Tinanong nito si Yuwon kung anong ibig sabihin ng ginawa niya na iyon. At bakit nito pinahinto ang mga atake, at mukha yatang minamaliit siya nito. Sinagot naman siya ni Yuwon na wala pa ang mga ito kumpara sa pangalawa niyang pagkakaunawa. Sa narinig ni Wang John ay napapatanong naman ito sa ating bida na kung ano ang ibig nitong sabihin sa kanya. Kaya naman ay nilagyan ni Yuwon ng mga aura ang mga espada na nakalutang, at ipinang-atake kay Wang John habang sinasabi na ito ang kanyang ikalawang natutunan sa kanyang pagkaunawa. Sa isip ni Yuwon na maari lamang niyang matagalan na kontrolin ang mga ito ng kalahating oras sa ngayon, kaya naman nang tumama na ang mga malalakas na atake kay Wang John, ay nagulat naman ito dahil sa pakiramdam niya ay para siyang inaatake ng 12 expert martial artist ng sabay-sabay, kaya naman ay nagpatuloy ito sa kanyang ginagawang pagdepensa. Sabi nito na ang mga atake na ito ay nagagawa siyang mabaliw. Sa nakikita naman nila Sang-hwa ay hindi ito makapaniwala sa nakikita ng kanilang mga mata, namamangha naman ang anak nito dahil sa hindi ito makapaniwala na nagagawang may tulak ng mga atake ang kanyang ama. Sabi naman ni Baekgi na nagawa nitong makontrol ang mga yelo na korteng espada gamit ang kanyang enlightened sword aura, at ang bawat isa sa mga espada na ito ni Yuwon ay gumagamit ng iba't ibang mga teknik. At hindi pa ito nakarinig na kayang gawin ito ng Chi Sword Control, dagdag pa nito na mukhang ang kanilang Lord Xian Yuwon ay nalagpasan na ang limitasyon bilang isang tao. Nahihirapan naman si Wang John sa ginagawa nitong pagdepensa sa mga espada na umaatake sa kanya, at hindi man lang siya makagawa ng paraan upang magamit ang kanyang secret technique. Dagdag pa nito na ikakamatay niya kung sakaling magpapakita siya ng kahit na kaunting pagkakamali. Ngunit tingin nito na hindi naman siya labis na malakas, kaya naman ay labis na kukonsumo ang ganitong ginagawa niya ng malaking bilang ng inner energy. Ngunit paano kung ang kanyang inner energy ay walang hangganan? Hindi nito alam kung hanggang kailan siya didepensa o kung may katapusan ba ang ginagawang ito ni Yuwon. Nang bigla naman nitong tinawag ang ating bida, at sinasabi na huminto na ito sa kanyang ginagawang pag-atake, na agad naman na narinig ni Yuwon, kaya naman ay mabilis naman din itong huminto. Nang matapos na huminto ng ating bida sa ginagawa nitong pag-atake kay Wang John,
ay bigla naman itong napaluhod. Tinanong naman siya ni Yuhun kung magagawa pa ba nito na magpatuloy. Naiinis naman sa tanong ni Yuhun si Wang John dahil paano nitong nagagawang may sabi pa ito sa kanya kung nakikita naman na nito ang kanyang kalagayan. Matapos ay tumayo ang unrivaled sword na si Wang John at sinabi sa ating bida na sumusuko na siya at sa nangyaring duelo nilang dalawa ay ang ating bida ang nagwagi. Sabi naman ni Baekgi na si Master Wang John ay inamin na ang kanyang pagkatalo at ang ibig sabihin lamang nito ay ang kanilang Demon Lord Xian Yuhun ay isa na sa 5 great martial artist. Sa nangyari naman ay masayang-masaya sila Baekgi, Heobong, Moonju at Ho Sanghua. Sa isang banda naman sa Jiangsu Province Jinling's Southwestern Region 3 Peak Mountain. Sa lugar ng Six Blade God Martial School, ay galit na galit ang isang master ng mga ito sa ibinalita ng kanyang tauhan dahil sa sinabi nito na sumabog ang poison insect sa katawan ni Li Baek, na nagpanggap kamakailan bilang isang matandang may-ari ng inn sa Abandoned Sword Valley. Nagtanong pa ito na kung ang misyon ba nito ay ang magawang makuha ang mga naiwan nito. Sumagot naman ang tagasunod niya na tama ito ngunit hindi sila nagtagumpay na makuha ang ipinag-uutos niya. Kaya naman sa galit niya sa nalaman ay napahampas na lang ito sa kanyang kinauupuan, matapos ay sinigawan niya ito na kung seryoso ba ito sa kanyang sinasabi, dahil sana ay kahit na ang katawan lang sana ng kanyang kapatid ang naibalik niya. Humihingi naman ito ng paumanhin sa nangyari, sabi nito na nagpadala na siya ng mga tauhan upang magawang makuhang muli ang katawan ng kapatid nito, ngunit hindi nila nagawang makita, at kahit na ang katawan ng mga kasamahan ng Sword Blades Master ay nawawala na din. Nagtataka naman na nagtatanong ito na ang ibig bang sabihin niya na ang 150 tao sa isang sect ay nawala na lang bigla. Sumagot naman ang tagasunod nito na hindi lahat ay nawala, dahil sa 105 lamang na mga katawan ang nawawala at ang iba sa mga ito ay kinuha na ng Blue Heaven Society. Nagalit naman ito sa pagkakarinig ng Blue Heaven Society, dahil ang alam nito ay mayroon lamang na 40 ang tauhan ng mga ito sa Abandoned Sword Valley, at napaka-imposible para sa 40 tao ang ubusin ng buong isang sect. Sabi naman nito na base sa kanyang nakita sa ginawa nitong pag-iimbestiga, ay walang ibang puwersa ang sumali sa naganap na ito, at tingin nito na may kung sino ang nagawang manggilam sa kanilang pinaplano. Galit na galit itong napapatanong na kung sino naman ito, at kung hindi nila nagawang makuha ang naiwan ng Blade God, ay ibig sabihin lamang nito na namatay ang kanyang kapatid para sa wala. Sabi naman ng kanyang tagasunod na alam nito na galit siya ngunit kailangan nitong kumalma muna at tignan ang bagay na dala niya. Sabi nito na ang Blade Master ay inutusan siya na ibigay ang bagay na ito sa kanya, at ito ang mensahe na matagal na niyang hinihintay. Matapos ay agad naman niya itong kinuha, matapos ay nagtanong ito na kung ang ikatlong parte ba ng kanilang plano ay nag-umpisa na. Matapos niyang buksan ang mensahe para sa kanya, ay napatanong naman ito dahil sa ito ay sa Tungshu Country, at hindi ba ang lugar na nakalagay dito ay ang palasyo, at mukhang ang ikatlong parte ng kanilang plano ay dito magaganap. Sabi naman dito ng isa na hindi niya inaasahan na doon magaganap ito, napangiti naman ang master at sa isip niya na tingin naman niya ay hindi nila susubukan na balakin ang ganong klase ng panganib, ngunit hindi naman na mahalaga para sa kaniya ito, dahil kahit saan pa ang lokasyon ay ang plano ay mananatili pa din sa dati. At ngayon ay uhaw na ito sa dugo at ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya. Sa Hunan's Province naman sa North Demonic Cult, ay naghihinagpis ang Divine Doctor nang makita ang katawan ng patay nitong apo at napapatanong na kung bakit ito bumalik nang wala ng buhay, ngunit lalo naman itong naiyak nang makita niya ang naiwan nitong sanggol. Sa isip naman ng Council Elder yang naramdam nito ang pighati na nararamdaman ng Divine Doctor. Matapos ay sinabi nito na labis siyang nagagalit sa Blue Heaven Society at hindi nito magagawang mapatawad ang mga ito dahil sa kanilang ginawa sa kanyang apo. Sa isip naman ni Council Elder yang na sana ay hindi magresulta ng hindi maganda ang matinding galit nito para hindi makaapekto sa kanilang Heavenly Demonic Cult. Sa Medicine Hall naman, nagtungo si Wang John upang bisitahin ang anak nito. Agad naman niyang tinanong ang dalaga kung maayos na ba ang pakiramdam nito. Sabi naman nito sa kanyang ama na maayos na ang kanyang kalagayan at alam nito ang labis niyang pag-aalala para sa kanya at humihingi ito ng tawad dahil sa mga nangyari.
Napansin naman ng dalaga na ang kanyang buhok ay hindi pa bumabalik sa dati nitong kulay at pakiramdam niya ay para na siyang isang matandang babae. Hindi naman sinang-ayunan nito ng kanyang ama at sinabi na kung ano ba ang naiisip nito, dahil hindi ba nito alam kung gaano siya kaganda, at siya ay parang isang bulaklak. Dagdag pa nito na hindi niya sinasabi ang mga ganitong bagay sa kanya dahil lamang sa anak niya ito, at sigurado siya na walang ibang babae sa Jiangho ang mas gaganda pa sa kanya. Nagalit naman ang anak nito sa kanya at pinagbawalan na huwag magsasabi ng mga ganong salita sa kanya dahil sa nahihiya ito. Kaya naman ay napasabi na lang ito sa kanyang isip na kung nakikita sila ng kanyang asawa ay sisang-ayon din ito dahil sa totoo naman na napakaganda ng kanilang anak. Ngunit bigla naman itong napaisip, alam nito na dahil lamang sa pagpapagaling ng kanyang anak sa 9 Meridian Collapse kaya may nangyari sa kanila ni Yuun, ngunit dahil sa nagawa na nila ang mga ganong bagay ngayon ay hindi na nito pa maaring maibabanggat ang patungkol sa kasal. Ang Demon Lord ay totoong hindi isang masamang tao, at wala nang iba pa ang magandang kandidato para sa mapapangasawa ng kanyang anak kung hindi ito lamang, at hindi na nito isasama pa ang patungkol sa kanyang martial arts. Mayroong isang tao na kilala sa tawag na Monster of the East, ngunit kung ikukonsidera ang potensyal ng Demon Lord, ay maari itong maging mas pinakamalakas na martial artist sa ilalim ng kalangitan. Dagdag pa doon ay isa siya sa pinuno ng isa sa 3 malalaking puwersa sa Jiangho, kaya naman ay sigurado siya na magagawa ng ating bida na maprotektahan ang kanyang anak. Totoong mayroon siyang sama ng loob sa nangyari, ngunit siya ang pinakamagandang makakapareha ng kanyang anak. Nang bigla naman siyang tinawag nito, matapos ay tinanong si Wang John ng kanyang anak na kung totoo ba na nagawang matalo siya ng Demon Lord ng demonic cult. Nagulat naman itong napapatanong kung sino naman ang nagsabi sa kanya ng bagay na iyon, nang bigla naman itong nagalit dahil sabi ng kanyang anak na ang nagsabi sa kanya ng nangyari ay ang taong nagngangalang Heobong. Matapos ay sinabi nito sa kanyang ama na nakapagdesisyon na ito, sa sinabi niya ay naguguluhan naman si Wang John. Sabi nito na kung papayag siya ay nais niya na makasama ang Lord Xian Yuun. Natigilan naman siya sa narinig niyang ito sa kanyang anak, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit naman nabiglaan na lang niyang sinasabi iyon sa kanya, dahil hindi ito ang tipo ng babae na madali lamang na magsasabi ng mga ganong bagay sa kahit na sino maging sa kanya, kaya naman ay tinanong niya ang kanyang anak na kung ito ba ay dahil sa natalo siya nito. Sabi naman nito na hindi yun ang dahilan dahil sa hindi naman yun ang rason kaya siya nagdesisyon sa bagay na gusto niya. Kaya naman ay tinanong ito ni Wang John na kung bakit. Sabi nito na narinig niya mula kay Heobong at sa kanyang kapatid na iniligtas siya ng Lord Xian Yuun kahit na mayroon na itong kasintahan, at ang gawin ng ganong bagay upang mailigtas ang buhay ng ibang babae kahit na mayroon ng kasintahan ay sigurado siya na isang mabigat na desisyon. Sabi naman ni Wang John na kalimutan na niya ang bagay na iyon dahil ang mga lalaki ay hindi tapat gaya ng kung ano ang inaasahan nito, at sinabi na niya ang tungkol doon sa kanya matagal na. Kaya naman ay sinabi nito sa kanyang ama na siya ay isa din namang lalaki, kaya naman ay napasabi na lang si Wang John na hindi siya kagaya ng lalaki na tinutukoy niya. Sabi ng anak nito sa kanya na totoong iba siya sa mga lalaking tinutukoy nito ngunit may hindi siya naiintindihan. Sabi nito na hindi niya intensyon na magpakasal sa Demon Lord, nagawa nitong mailigtas siya sa bingit ng kamatayan at isa itong pabor na hindi niya basta-basta na maibabalik, at hindi naman nito nais na kalimutan lamang iyon. Nagtanong naman si Wang John na kung ano ang nais nitong mangyari. Sabi nito na nais niyang pumasok sa Heavenly Demonic Cult at bayaran ang Demon Lord para sa pagliligtas ng kanyang buhay, at base sa kanyang itinuro sa kanila na ugaliing magbalik ng kung ano man ang matatanggap nila. Sabi naman dito ni Wang John na tingin niya ay hindi alam nito ang kanyang mga sinasabi. Nang bigla naman nitong sinabi na nagawa nila ang bagay na iyon upang gumaling siya, ngunit nagtabi pa din sila sa higaan, at ngayon ay sasabihin niya sa kanya na nais lamang nitong pumasok sa demonic cult at hindi ang maipakasal sa kanya. Galit naman nitong sinabihan ang kanyang ama na siya ay isang babae ng Jiangho, at ayaw nitong magpakasal dahil lamang sa nagtabi silang dalawa sa higaan, at bukod pa doon ay mayroon na itong kasintahan. Nang bigla naman na napasigaw si Wang John at sinabi na ang mga tao ay maaring ikasal kahit na mayroong mga kasintahan ang mga ito. At siya ay ang kanyang anak ng tanyag na si Wang John.
At kung hindi nito nais na maging ang pangalawang asawa ng Demon Lord dahil mayroon itong kasintahan ay siya na mismo ang makikipag-usap tungkol doon sa ating bida. Nang bigla naman siyang sinigawan din ng kanyang anak na hindi nga ito ang nais niya na mangyari, at tinanong nito ang kanyang ama na kung bakit ba hindi nito maintindihan ang sinasabi niya, at ilang beses ba nito kailangan na sabihin iyon sa kanya, dahil dito ay natahimik naman ang unrivaled sword Wang John. Dagdag pa ng anak nito na kahit na gustuhin niya na pakasalan ng ating bida ay hindi naman niya kilala kung anong klaseng tao ito. Nang kumalma na ito ay sinabi niya na nais niyang sumama ang kanyang kapatid at siya, dahil sa ipinangako nito sa kanya na paprotektahan niya silang dalawa na magkapatid dahil sa wala na ang kanilang ina. Sa isip naman nito na mabuti ang kanyang naisip dahil sa hindi naman habang buhay ay magagawa nilang makaiwas sa Orthodox sect at unorthodox faction. At mas mabuti na mapunta na lamang sila sa demonic cult. Sa isip naman nito na binibigyan siya ng kanyang anak ng magandang rason na makapasok sa demonic cult nang hindi sinisira ang kanyang pride, kaya naman ay napangiti ito dahil sa ang kanilang anak ay lumaki ng maayos. Naisip nito na tama ang kanyang anak na si Yogon, dahil hindi maganda na ipagpilitan ang kasal dahil lamang sa nagkatabi ang dalawa sa higaan, at mas maganda na magbayad na lang sila ng kanilang pagkakautang gaya nga ng nais ng kanyang anak. Kaya naman ay sinabi nito na kung ito ang nais ng kanyang anak ay susundin niya ito, dahil sa hindi naman nito gusto ang Demon Lord ay hindi na siya tatutol pa dito, nang bigla namang sinabi ng kanyang anak na alam niya ang bagay na iyon. Ngunit maaring magustuhan na niya din ang ating bida kapag lagi na niya itong makikita. Sa narinig nito ay wala naman na siyang magawa. Napasabi na lang ito na hindi na niya magagawa pa na makontrol ang iniisip ng mga babae. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Heavenly Demonic Cult Hunan Province Northern Region Branch, 3rd Guest Hall naman, ay sinabi ni Council Elder Yon na nagawa na nitong makolekta ang lahat ng mga sangkap na sinabi sa kanya ng Divine Doctor. Kaya naman ay nagpasalamat dito ang ating bida. Bago pa umalis sila Yuun patungo sa Dragon Tiger Claw, ay sinabi nito sa Divine Doctor ang sakit ng kanyang ama nang hindi binabanggit ang pagkakakilanlan nito. Sinabi nito ang lahat ng hindi normal na nangyayari sa kanyang ama na si Chien Ojong na kanyang nakita gamit ang kakayahan ng nano machine, at sinabi ng Divine Doctor na ito ay maaring sanhi ng pagkasira ng major artery nito sa kanyang puso. Naitabi ng ating bida ang lahat ng mga impormasyon patungkol sa medicinal herbs upang mahanap ang mga sangkap sa paggawa ng opium. Inutusan nito si Council Elder Yon na kumuha ng mga sangkap na wala sa mga nakalista base sa bilin ng Divine Doctor. Matapos na maikwento nito kay Council Elder ang lahat ng mga nangyari, ay napasabi na lang ito na hindi niya inaasahan ang mga ganong pangyayari habang wala siya. Sabi naman dito ni Yuun na mabuti naman ang kinalabasan nito kaya naman ay wala na itong dapat pa na ikabahala, kaya naman ay binati na lamang niya ito dahil sa ngayon ay nagawa na nitong mapasama sa isa sa mga 5 great martial artists, kaya naman ay nagpasalamat ito sa Council Elder. Sa isip nito na ngayon na mayroon na siya ng lahat ng mga medicinal herbs na kinakailangan niya. At dahil sa ang paglalakbay na ito ay masyado ng mahaba kaysa sa inaasahan kaya naman ay kailangan na nitong magmadali na bumalik sa demonic cult. Nang bigla naman na may kumatok at sinabi na isa ito sa miyembro ng demonic cult branch, kaya naman ay sinabi ni Yuun na agad itong papasukin. Nang makapasok ito sa silid, ay agad naman itong binati ang kanyang Lord Xian Yuun, matapos ay nagtanong ang ating bida na kung ano naman ang pagkakakilanlan nito. Sabi nito na siya ay mula sa Darkness Clan at ang Flying Phantom Clan leader na si Council Elder Juan ay inutusan siya na magtungo dito. Nagtataka naman dito ang ating bida. Dahil kung ang isang miyembro ng Darkness Clan ang ipinapunta niya dito at hindi ang kung sinong miyembro ng Secret Phantom Clan, ay sigurado siya na ang mensahe ay napakahalaga. Nang nagpadala naman ito ng sound telepathy kay Yuun, sabi nito na ang mga taong minamanmanan niya ay ngayon ay patungo sa 10,000 Great Mountain, dahil sa mga narinig nitong iniulat sa kanya ay bigla naman itong napaisip. Matapos nito ay nagsagawa naman sila ng maayos na libing para sa apo ng Divine Doctor, agad na naghanda si Xian Yuun upang makabalik sa demonic cult kaagad ng hapon din na iyon. Ang kanyang orihinal na plano ay umalis matapos ng libing ng apo ng Divine Doctor,
ngunit dahil sa hindi inaasahan na dumating na bisita, ay wala na itong ibang pagpipilian pa kung hindi ang magmadali. Sabi ng mga gwardya kay Moonju na natapos na sila sa ginagawang paghahanda at maari na silang umalis ngayon, nagtanong naman ito kay Heobong kung nasaan na ang kanilang Lord Xian Yuun. Sabi nito na umalis siya upang makipagkita kay Master Wang Jun kasama si Council Elder Yang at Council Elder Yon. Sa isip naman ni Moonju na mukhang makikipag-usap si Master Wang kay Xian Yuun dahil sa nangyari sa kanyang anak at baka nais na niyang maipakasal ito, at mukhang ito ang kanilang pag-uusapan. Napansin naman siya ni Ho Sanghua kaya naman ay tinatanong niya ito kung ayos lamang ba siya. Sabi nito na ayos lamang siya at wala itong dapat na ipag-alala sa kanya. Sa isip nito na wala na siyang dapat pa naisipin patungkol dito, dahil sa nagtitiwala naman siya sa kanyang minamahal na Xian Yuun, at siya lamang ang tangi nitong minamahal. Sa kabilang banda naman, ay hindi makapaniwala ang mga Council Elder, sa isip ng mga ito na ang Unrivaled Sword at pati na din ng dalawa nitong anak ay nais na mapasama sa Heavenly Demonic Cult. Nagtataka naman dito si Yuun sa nais ng mga ito sa kaniyang Demonic Cult. Sabi nito na sana ay hindi sila tanggihan nito, dahil sa kailangan nilang bayaran ang pagsadyap ng Demon Lord sa kanyang anak na babae. Sa isip naman ni 4th Council Elder na nais niya sana nitong iporsige ang ideya ng kasal sa anak nito, ngunit ang pagsama ng buo nitong pamilya at magboluntaryo na sumapi sa kanila ay isang napakagandang pagkakataon. Sa isip naman ng ating bida na ito ay hindi niya inaasahan, dahil sa kinausap siya ng Unrivaled Sword na si Wang Jun patungkol sa kasal matapos ng kanilang duelo, ngunit wala pang isang oras ay nagbago na ang pakikitungo nito patungkol sa bagay na iyon, at mukhang ito ay ideya ng dalaga. Matapos ay bigla naman na nagpadala ito ng sound telepathy kay Yuun, sabi nito na saka na nila pag-uusapan ang patungkol sa kasal, dahil tingin nito na mas mabuti na makikilala muna nila ang isa't isa kumpara sa madaliin ang usapin ng kasal. Sa isip naman ng ating bida na sigurado na siya na ideya ito ng dalaga, ngunit ang pumasok sa kanilang demonic cult, ay ang bagay na hindi niya lubos na inaasahan, kaya naman sa tingin nito na si Lady Wang ay ibang-iba kumpara sa mga ibang mga babae. Kaya naman ay masayang sinabi ni Yuun na ang Unrivaled Sword na si Wang Jun ay nais na sumapi sa kanyang demonic cult at sino naman ang hindi sasaya sa nais nitong mangyari. Kaya naman ay agad niya itong binati bilang ang bagong kasapi ng Heavenly Demonic Cult, dahil dito ay agad naman itong nagpasalamat at sinabi na ang kanilang buong katapatan ay nasa Heavenly Demonic Cult na magmula ngayon. Agad naman siyang binati ng dalawang Council Elder dahil sa pagkakaroon nila ng isang Unrivaled Sword sa kanilang Demonic Cult. Sa isip naman ni Council Elder Yon na malaking bagay para sa kanilang Demonic Cult ang nangyaring ito, at masyadong malaki ito upang magawang mabago ang balanse na pinapanatili ng Demonic Cult, Orthodox Sect at Unorthodox Faction. Makalipas ang ilang araw, halos kalagitnaan ng distansya patungo sa Demonic Cult, ay may nakipagkita kay Yuun na isang espiya at sinabi nito na tingin niya na makakarating ang mga ito sa Demonic Cult sa loob ng 2 araw, kaya naman ay nagtanong ito kay Council Elder Yang na kung gaano pa katagal ang kanilang lalakbayin. Sabi nito na kahit na magmadali sila ay aabutin sila ng halos 3 araw sa paglalakbay. Kaya naman ay sinabi nito na kung ganun ay wala na silang iba pa na mapagpipiliin. Sinabi nito na kailangan niyang mauna na sa kanila. Napatanong naman si Heobong kay Yuun na kung mayroon bang nangyaring hindi maganda. Sabi ni Yuun sa mga ito na may hindi kilalang bisita ang dadalaw sa kanilang demonic cult. Nagboluntaryo naman si Council Elder Yon na sasamahan nila ito pati na din si Council Elder Yang. Tinanggihan naman ito ng ating bida at sinabi na bumalik sila sa demonic cult ng ligtas ayon sa kanilang nakaplano, dahil mas mabilis para sa kanya ang magtungo doon ng mag-isa, kaya naman ay agad na din ito na umalis, nais pa sanang pigilan ito ng 2 Council Elder ngunit wala na silang nagawa pa. Matapos ay nagtanong naman si Heobong kay Council Elder Yon na kung sino naman kaya ang parating na bisita upang mabahala ang ating bida at magmadali na umalis, sinagot naman siya nito na kahit siya ay hindi alam ang patungkol dito. Sa isip naman ng Council Elder Yon na sa isip ng mga tao sa demonic cult ay ang kanilang Demon Lord ay nasa isa lamang na isolation training,
At kung ang mga bisita na paparating ay kailangan niyang salubungin kahit na alam ng lahat kung nasaan ito, ay mukhang mahalagang bisita ang paparating. 2 araw ang nakalipas, malapit sa 10,000 Great Mountain, ay nagmamadali ang ating bida na magtungo sa demonic cult. Sabi nito na malapit na siyang makarating sa demonic cult at ito ay magandang resulta dahil sa 2 araw na itong tumatakbo ng walang pahinga nang bigla naman itong may naramdamang kakaiba sa paligid. Kaya naman ay napahinto ito upang matignan, sabi nito na nakakaramdam siya ng madaming presensya sa di kalayuan. Nang makita ang mga ito ay namukha naman niya ang mga simbolo sa mga watawat ng mga ito, at ito ay ang royal family's crest. Napapatanong ito na kung sila ba ay talagang mula sa palasyo, at nakakapagtaka ito, dahil narinig niya na ang mga ito ay nakahiwalay sa Jianghu Province. Kaya naman ay sa papaanong dahilan naman na ang mga ito ay natuto ng martial arts, lalo na ang isa sa kanilang harapan, dahil ito ay nasa evolutionary realm, at ang isa na tingin niya ay ang kasunod niyang ranggo ay mukhang nasa level na ng Supreme Peak. Sila ay nasa ibang level na kumpara sa mga kasamahan nilang mga gwardya na nasa likudan, na tanging mga first rate at early peak lamang. Kaya naman ay ginamit nito ang nano machine upang mas makita pa ang mga ito. Sa isip niya na ang isang ito ay nasa middle age na ay sigurado siya na isang bihasang martial expert, ngunit bihasa sa pakikidigma. Ang isa naman sa kanyang tabi ay kakaiba. Mayroon itong aura ng isang high-ranking official student at hindi ng isa lamang gwardya. Sa kabilang banda naman, ang taong na pinuprotektahan ng mga ito ay hindi man lamang natuto ng martial arts, at napapatanong siya na kung sino naman kaya ito. Sa Heavenly Demonic Cult Northern Fortress entrance naman, ay nababahala si 7th Council Elder Juan, nang bigla naman itong nagulat dahil sa dumating ang Grand Guardian sa kanyang likuran. Matapos ay nagtanong ito dito na kung ang Demon Lord ba ay wala pa din sa pagkakataon na ito, sumagot naman ito na wala pa, at hindi ito maganda, dahil ang mga tao sa Royal Palace ay malapit nang makarating sa kanila na sinang-ayunan naman ng Grand Guardian. Nang bigla naman itong natigilan, sa isip nito na may kung sino ang paparating sa kanilang kinaroroonan, at ang taong ito ay sadyang napakabilis at hindi niya magawang matukoy kung sino ito. At ang ibig sabihin lamang nito ay mas malakas ito kumpara sa kanya, kaya naman ay agad itong naghanda dahil sa paparating na malakas na martial artist sa kanilang kinaroroonan.